Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. It's breaking news lang po tayo. Dating Pangulong Rodrigo Duterte na aksidente. Itong balita na to galing mismo kay Senator Bongo. Aksidenteng nadulas daw sa kwarto ng kanyang bahay si dating Pangulong Duterte. So hindi naman niliwanag kung paano yung pagkakadulas at kung ano yung tumama. Hindi naman sinabi kung nabagok ba yung ulo, o nadapa ba siya, natalisod lang ba siya, o wala pong detalye. Basta ang sabi po, na aksidente, nadulas itong si dating Pangulong Duterte dun sa kanyang kwarto. Kasi alam niyo mga kababayan, noon pa man kitang-kita na natin sa mga live television feed mismo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakikita natin na medyo mahina na talaga yung tuhod. Ilang beses na natin nakita yan na halos muntik-muntikan siyang madapa. Off balance na itong si dating Pangulong Duterte. Kaya nung nasa kwarto, ayun, nadulas. Ang nangyari, sinamahan siya ni Senator Bongo sa Davao Doctors Hospital. Nangyari po yung aksidente kahapon. At yun, sinamahan si Digong na magpa-check up. At ayon naman kay Senator Bongo, nagpapasalamat siya sa Diyos dahil walang anumang komplikasyon at nasa maayos na lagay na ngayon si Tatay Digong matapos itong magpa-x-ray. So, okay naman daw yung x-ray. Sabi nga ni Senator Bongo, salamat sa Diyos, okay naman ang x-ray ni Tatay Digong. At syempre itong si Mocha Uson, isa rin talagang diehard supporter ni Duterte. Ang sabi niya ay God bless and protect you, Tatay Digong. So yan mga kababayan yung nangyari. Pero mga kababayan sa kabila nung nangyari, game na game pa rin ng dating Pangulo at itong si Senator Bongo sa pagkikipag-picture sa ilang medical frontliners at mga staff sa ospital. Buong puso rin nagpasalamat si Senator Bongo sa lahat ng medical frontliners dahil sa kanilang serbisyo at sakripisyo lalo na nung panahon ng pandemya. Ayan mga kababayan, yung mga picture dyan po sa ating screen. Talagang nakano na si Digong, nakasaklay na siya Yung ano tawag doon. Basta kinakailangan niya na ng pang-alalay sa paglalakad kasi hirap na siya nga maglakad ng walang tukod. Yan po yung mga litratong nasa ating screen. So talagang mahina na yung tuhod ni dating Pangulong Duterte. Siguro gusto pa ng isip niya, pinipilit pa pero wala Talagang physically, pag tumatanda ang tao, ay talagang humihina ng katawan. So itong post ni Senator Bongo ay meron pong 5,100 reactions. At karamihan po sa mga reactions, nag-react po ng like o thumbs up ay 3,200. Hindi ko lang alam ang ibig sabihin ng like. Like ba na gusto nila yung nangyari na nadapa? O kaya sila nag-like dahil okay naman yung kalagayan ni dating Pangulong Duterte. Siguro ganon. Kaya sila nag-like okay naman at malayo sa kapahamakan yung nangyari kay Tatay Digong. At yung heart naman, pinusuan to ng 1,500 at 490 yung nag-react ng care. Merong 10 natatawa, laughing reactions, at merong 3 nagulat at merong 2 umiiyak sa kanilang mga reactions. At kung titingnan natin itong mga komento mga kababayan, halos lahat po ito mga DDS o mga diehard Duterte supporters. At panay God bless you, Tatay Digong, Senator Bongo, take care always po, stay safe. Thank you Lord, God bless always our former President, keep safe always, Tatay Digong, and God bless. Mag-ingat po kayo, God bless you. Malipay Jude, mga galit sa'yo Tatay Digong. Hindi ko naintindihan yun. Ano ibig sabihin nun? Thank God, okay si Tatay. Thank God, always a great president ever. Ayan po yung mga sinasabi ng mga diehard Duterte supporters. Tatay Digong, thank God, the Bongo is with you all the time to make sure you are okay and your health too. Praying for you and your family, especially your grandchildren
May you always take care of yourself and take your time walking, and also the stairs and escalators, and don't rush yourself and even your motorcycle to ride. Ay, intindihin nyo na lang kung ano yung sinabi. Parang sinasabi niya na mag-ingat siya sa paglalakad. No, lalong-lalo na sa pag-akyat sa hagdan, sa paggamit ng escalators, wag daw magmamadali. At yun, sa pagmumotor, alam mo sa pagmumotor wala namang problema eh. Kasi yung ginagamit nilang motor, automatic po yan. So, ano lang po yan, sa kamay lang po yan. Hindi naman pwedeng dikambyo pag gamitin ni dating Pangulong Duterte kasi mahina na eh. So, kamay na lang ata ginagamit dun sa motor. So, always keep safe. Tatay Digong, we will pray for you always to be healthy and strong. Your health always. God bless you, FRRD. Alright, so meron din dito akong nakita na gusto pang patakbuhin bilang Pangulo etong si dating Pangulong Duterte sa 2028. Nako. Sa totoo lang, kung kayo iniidolo nyo itong si dating Pangulong Duterte at talagang mahal nyo si Pangulong Duterte, dapat hindi nyo na siya pinipilit na tumakbo bilang Pangulo o tumakbo pa sa anumang posisyon sa gobyerno. Kasi hindi na nga niya kaya eh. Diba, naglalakad nga lang sa kwarto, nadadapa pa eh. So, pahihirapan mo lang yung tao. Siguro pinakamaganda niyan, ano na lang siguro siya, consultant. Huwag na yung asin, patakbay mo pa bilang senator. So, gagawin mo, pupunta-punta pa sa Senate yun araw-araw. Diba? Patatakbin mo pa bilang presidente. Nako, hindi na kaya ni Pangulong Duterte. Pinakamaganda talaga, maging consultant na lang. Maging consultant na lang. Kayo naman kala ko ba diehard Duterte supporter kayo, pero doon sa sinasabi nyo, parang gusto nyo pang mapahamak at mapadali yung buhay ni dating Pangulong Duterte, ha? So, ito, the next president. Di nga pwede. Ang kulit na itong ilang mga diehard supporter, no? Talagang pinipilit pa hindi na nga makalakad, dadapa na nga So, yan mga kababayan, yung aksidente nangyari kay dating Pangulong Duterte. Marami ring may mga nababasa ako rito na na natutuwa dun sa nangyari. Pero karamihan naman mga kababayan ay talagang sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam nyo, hanggang ngayon kasi mataas pa rin ang appeal ni dating Pangulong Duterte sa mga tao. Wala, iba na ngayon iba na ang nakaupo ngayon di ba? Iba na nakaupo ngayon So medyo kahit maraming sumusuporta kay Digong, iba na yung nakaupo. Alright, so yan po mga kababayan, bilang pagtatapos, last na po ito, comment, sabi na ito, gusto mo pang manggulo Ayan. Sabi ko sa inyo merong mga nagko-comment dito na hindi rin gusto itong si dating Pangulong Duterte. Nanggugulo pa daw itong si Digong kasi may bali-balita mga kababayan ng destabilization plot laban kay Presidente Bongbong Marcos. Marami nagsasabi na ang utak daw, di umano, hindi naman to kumpirmado, pero marami nagsasabi na itong mga sangkot ng mga dating opisyalis ng AFP ay kumukuha lang ng instruction galing sa isang mataas na tao. So, sabi ng iba, si Duterte raw. So, hindi naman yan kumpirmado at hindi naman natin sinasabi na ganun nga. Pero, sa ngayon kasi, hindi maganda ang relasyon ng Duterte sa mga Marcoses. At itong sinasabi nilang uniteam, wala na mga kababayan. Talagang unti-unti ng naghihiwalay, nasisira ang tinatawag nilang unity. So, yun lang po mga kababayan. Abang-abang lang po tayo sa mga updates dito sa Batang Maynila Tohits. Ingat po tayong lahat. God bless.